Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 67. How to keep the friends who matter. What does the word kaibigan mean to you? If you'll ask me, when I hear the word kaibigan, I remember a definition when I was younger. Kaibigan, kasama mo ako in good times and in bad times. Asahan mong nandito lang ako for life. San ko galing yung definition na yun? I remember it was from the group message that I received when I was younger. Group message yung tinatawag nilang GM. If hindi ka familiar sa GM, ito yung mga sinesend namin sa contacts, textmates, or friends namin back in my younger years. Ito yung parang conversation starter namin back then. So, para hindi kami mag-rely dun sa usual na, "Hi, hello, kumusta? Anong ginagawa mo?" We usually send quotes like this para magkaroon kami ng topic din. And kami nun, sinisave namin yon. Parang minsan, isisend din namin ulit, na-receive namin, isisend namin ulit. So, I don't know. I feel like tinandaan ko yun back then. Siguro, feeling ko yun yung naging definition ko rin ng kaibigan. Who would have thought na after how many years, mababanggit ko ulit yun through this podcast episode. So, story time. There was one time I was with my friends and we were having coffee, and just like the usual, kapag nagkakape kayo, you talk about things. So, we talked about life. And eventually, nasama dun yung friendships, about friends. So, we shared different POVs about friendship. And napag-usapan namin yung iba't ibang klase ng kaibigan na meron kami. So, pagka-uwi namin, naalala ko yung definition ng kaibigan. I only know na parang feeling ko, eto lang yung definition ko ng kaibigan, or kapag sinabing kaibigan, parang naka-generalize siya na kasama mo in good times and in bad times. And ito yung tao na gugustuhin mo na makasama for the rest of your life. Kasi importante siya sa'yo. But then, dahil dun sa napag-usapan namin ng mga kaibigan ko, na-realize ko na in general, pwedeng ito yung definition ng kaibigan. Pero if you're going to look at it, oo nga, no, may mga kanya-kanyang qualities or parang strengths yung mga kaibigan na meron ka. Yes, they can be different, but at the end of the day, they are still called friends. So dahil do'n, naisipan ko na gawin ko 'tong podcast episode na 'to. So I tried to come up with the different types of friends, the different kinds of friends that we have. Hindi ko sinasabi na tama 'to at ito na lahat 'yon. So kung meron kayong idea or anything that you want to add, please feel free to share your thoughts, your comments in the comment section. I thought of these friends. So first on my list, yung mga tinatawag nating day one friends. I usually remember my childhood friends sa category na 'to or sa type of friend na 'to. Sila yung mga nakasama natin during our simple days, innocent days. Ito yung mga kalaro natin, usually ito yung mga nasa neighborhood natin, yung mga nakakasama nating maglaro ng patintero, ng tagu-taguan, 'di ba, yung mga nakasama nating lumaki. And if there's one thing that I love about these friendships, ito yung masaya na tayo sa mga simpleng bonding moments. I remember Paul Deng, my childhood friend, siya yung kasama ko nagmemeryenda ng dingdong, Tommy, Pop Cola, Pansit Canton, Lucky Me. Alam mo yon. So, nabuo yung friendship nyo dun sa mga simple moments na to. Parang ito yung mga day one friends na nagturo sa'yo kung ano yung pagkakaibigan. Sila yung mga unang nagpakilala sa'yo ng friendship. Meron din akong mga kachika friend. Ito yung tawag ko sa kanila. Ito yung mga tao na kapag meron kang gustong ikuwento, whether sad siya or happy siya,
sila yung una mong maaalala kasi kahit anong oras yan, game sila na makipag-usap sa'yo. And if bibigyan ko ng title ang sarili ko bilang isang kaibigan, I think dito ako nagfo-fall. I can be the best kachika friend kasi always game ako for conversations. Alam mo yung pakiramdam na kunwari nagbibiyahe ka tapos naiinip ka, kailangan mo ng makakausap, ayaw mo makatulog. I can be that friend na kakausapin ka at chichikahin ka. I don't know, I just really love conversation. So, I think masasabi ko na if kailangan ng kausap ng mga kaibigan ko, I am available for them. Nagbawas na lang ako ng oras ng availability ngayon kasi maaga na akong natutulog. Pero dati, kahit 2 AM yan, kahit 3:00 ng madaling araw, if kailangan ng kausap ng kaibigan ko, nandyan ako para sa kanila. I think masasabi ko na nagawa ko yung role na yun sa mga kaibigan ko. Bukod sa dalawang 'to, meron din tayong tinatawag na GV-GV friend. Ito yung good vibes lang na kaibigan. Alam mo, ito yung mga paborito ko rin na kaibigan. Ito yung mga kasama mo sa galaan, sa lakwatsa, yung shopping, alam mo yun, kainan, food trip, yung masaya silang kasama. Sila yung mga nakaka-recharge na kaibigan, yung kapag nanggaling ka sa pagod na trabaho, pagod na week, busy days, sila yung gugustuhin mong makasama kasi parang when you're with them, nare-recharge ka nung energy na kailangan mo to start another week, to start another month. Eto, paborito ko rin tong mga to. Ito yung mga unpaid na life coach na friends. Ito yung mga tao na meron lang silang sariling gift na kaya nilang mag-inspire ng dreams, kaya nilang tulungan ka to set your goals, and kaya nilang tulungan ka hindi lang sa pag-abot ng mga goals mo na yun, pero they will celebrate it with you. Ito yung mga parang pinagkakautangan ko ng maraming pera kasi tinulungan nila ako how to deal with life, how to set goals for free kasi nga kaibigan ko sila. Bukod sa mga 'to, sino ba naman ang hindi makaka-appreciate nung mga tinatawag nating low maintenance friends? I feel like these friends are soulmates. Alam mo 'yun, yung parang meron lang something sa inyo na kahit anong mangyari, kahit ang daming pagkakataon na hindi kayo nagkita or hindi kayo nag-usap, 'pag nag-meet kayo ulit, parang kaya niyong pag-usapan yung mga bagay-bagay na parang kahapon lang kayo nagkita. Merong certain magic yung ganitong klaseng friendship, eh, yung parang masaya ka 'pag na-meet mo ulit yung mga ganitong klase ng kaibigan, yung mga low maintenance friends na meron tayo. Eto naman medyo sentimental ako sa mga ganitong kaibigan. Alam niyo yung mga kaibigan na nakilala mo ng biglaan at ng panandalian, pero grabe silang mag-iwan ng mga alaala. I call these friends na parang angels in my life kasi parang parang ang arte ko si parang. Kasi parang kasi may naaalala akong kwento before na kapag daw merong tao na na-meet mo at a certain point in your life tapos maiksi lang yung naging presence niya pero mag-iiwan siya ng mahalagang lesson sa buhay mo. Tapos kapag na-fulfill niya yung purpose na yun, parang hindi mo na siya ulit. So, I had this friend na I consider very important to me kasi tinuruan niya ako na makilala ang sarili ko, malaman ang mga gusto ko sa buhay, tapos nagmarka talaga siya. Pero hindi nag-last yung friendship namin. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong mangyari, hindi mo maitatanggi na naging importante siya at mahalaga siya kahit maiksi lang yung panahon na nag-stay siya sa buhay mo. Meron din naman tayong mga seasonal friends. Just like the term itself, seasonal, meron silang mahalagang role dun sa phase ng life mo na yun. For instance, yung mga naging kaklase mo, mga naging katrabaho mo, because of the current environment that you have, the current situation that you gain these friends. And kapag nawala ka do'n, parang part of it is nawawala din yung friendship kasi you don't share the same environment anymore. I'm not saying na the friendship was not real. It's just that it happened. They serve their purpose sa buhay mo and dahil tapos na yon, parang natapos din yung friendship. And also, I remember the silent supporter friends.
More like para rin silang low maintenance friends, pero itong mga silent supporter friends na 'to, ito yung mga parang cheerleader mo bigla. Alam mo yung nasu-surprise ka kasi akala mo, they're not your friends anymore. Pero kapagka nagkakaroon ka ng wins, you can feel yung genuine na pagko-congratulate nila sa'yo. Alam mo yun, yung parang, updated pa rin siya. O baka naman sabihin niyo nagpakita lang sila kasi may wins ka. Hindi, when I say silent supporter friends, kahit kapagka meron kang pinagdadaanan or problems, when they knew about it, they'll take the time para paramdam sa'yo na nandyan pa rin sila supporting you. Parang they are still your support system. So, I remember my elementary and high school friends sa mga gantong sitwasyon ng buhay ko. Parang felt hug feeling siya sa akin na hindi ko na sila ine-expect na magre-reach out or magpapadala ng message. Pero 'pag kinailangan ko, nandiyan sila to remind me na, "Uy, kaibigan mo pa rin ako." Yung mga gano'n. Sila siguro yung low-key lang, quiet lang sila, pero 'pag nagparamdam sila ng suporta sa'yo, mararamdaman mo na it's genuine. Lastly, we also have the friends who became our family. Eto yung mga kaibigan na sa dami ng pinagdaanan ninyo or sa dami nilang nasaksihan sa buhay mo, you just feel like na kahit anong mangyari, you know na they will stay in your life forever. Yung kahit hindi na kayo mag-aaway, parang no need for those moments na nagtatampuhan kayo kasi you just understand each other. And for me, marami akong mga kaibigan ngayon, yung mga closest sa akin na I can say na they are my family. Lagi kong sinasabi sa kanila yon kapagka sinasabi nila, moms, ah." So, yun, lagi ko silang nire-remind na kaya ako ganito sa inyo kasi I already treat you as my family. I know I've said this sa isang podcast episode ko about friendship. So, habang sinishare ko to, na-realize ko na ang isang kaibigan, hindi lang siya nagfo-fall sa isang type of friend. Minsan, isa siyang day one friend, silent supporter friend, and a friend who became a family. So, parang pwede siyang mag-play ng iba-ibang role sa buhay mo. Kaya feeling ko, mas lalong nagiging matatag at malalim yung pagkakaibigan ninyo. And now that I am talking about friendships, na-realize ko na naman how, wow, i-flex ko lang sila kasi I'm really blessed to have these people in my life. The friends I have and the friends I had. Kasi a part of me, malaking tulong sila sa akin. And as I always say, friendship for me is the most valuable relationship. Ito yung binavalue ko na meron ako, yung mga kaibigan ko. And in my 20 plus years of existence, I realized na Lord has given me a good set of friends, the bestest friends. Kasi they never made me feel na wala akong kaibigan. And because of that, dahil sa mga naging kaibigan ko, na-realize ko na maintaining friendships is like maintaining a relationship. At the end of the day, it's a relationship. It takes effort, it takes mutual benefit, and you both need to want to make it work. And I feel like madali siyang sabihin na you have to make it work. Pero in these times, parang it's easy to cut people off and to get busy with life, with adulting na nakakalimutan natin or parang naisasantabi natin na kailangan din natin mag-effort sa mga kaibigan natin. And that leads me to the question, how to keep your friends who matter? If you are enjoying this episode, you'll love my books even more. Paano ka ba magme-maintain ng isang friendship? If you're going to ask me how, my answer is simple. Be the friend you want to have or be the friend you need. But as I thought of this, I realized na kung ito yung ikukwento ko sa inyo, parang it's more of flexing myself. And hindi ko alam if yung mga ginagawa kong effort ay nararamdaman ba ng mga kaibigan ko. Parang I realized that as I thought of this episode, parang it's easier for me to share stories about keeping a friend
through my friend. Kumbaga, yung kaibigan ko na nagparamdam sa akin na mahalaga ako as a friend, kaya nagiging strong yung friendship namin. Parang it's easier to share stories about friendships kung ako yung receiver nung pagkakaibigan kaysa ako yung mag-flex sa mga ginagawa ko as a friend. Kasi baka hindi naman pala yun yung nag-work sa mga kaibigan ko. I don't know if I've explained myself clearly dun sa part na yun. Pero, na-realize ko na meron akong mga natutunan sa pagkakaibigan because of this friend that I'm going to talk about in this podcast episode. So, story time. So, nag-start lang kami nitong kaibigan ko na to as GV-GV friends. Yung masaya lang kami pag magkasama kami. Parang it's our way to have a time to release stress. Alam mo yun, yung siyempre masaya kapag ka after a busy day, meron kang nakakasama to go out kasi you enjoy the same activities. So, nag-start kami as ganun. Pero kapag pala dumarami yung mga moments nyo na GV-GV lang, eventually kasama na dun yung nakakapag-celebrate kayo ng mga wins ninyo, kasama na rin dun yung mga nakakapag-vent kayo ng mga stress nyo, and marirealize mo na lang na the moments that you shared together, kasama na dun yung mga highs and lows ng buhay mo. And kapag pala napagsama-sama yung mga highs and lows na yun, dun yung pala nafe-feel na parang lumalalim yung friendship, and dun mo nare-realize na unti-unti nagiging mahalaga din sa'yo yung kaibigan mo. So, dahil nakikilala ko rin 'tong kaibigan ko na 'to, unti-unti kong natutunan yung mga iba't ibang paraan para mo yung isang kaibigan mo intentionally. Isa sa mga ina-admire ko sa kaibigan ko na 'to, kung paano niya yung attention niya at yung panahon niya sa lahat ng kaibigan niya. Eto siguro nagmarka siya sa akin kasi ako guilty ako dito. Hindi ko kasi 'to nagagawa sa mga kaibigan ko. I'm trying pero papunta pa lang ako dun sa part na yun. Yung sinasabi ko is yung regular niyang kinikita yung mga kaibigan niya. Alam mo yung para siyang may schedule na, okay, nagkita kami ni friend 1, si friend 2 naman, si friend 3. Alam mo yung para siyang may rotation kung sino yung mga kaibigan na kikitain niya. And I feel like nakaka-touch yun bilang isang kaibigan, yung naramdaman mo na parang included ka sa schedule, yung malayo ka man or malapit, binibigyan ka niya ng pagkakataon na makasama, makausap, at maiparamdam na present siya sa buhay mo. Ako kasi, guilty ako dun. Madalas kasi, I usually spend my time mag-isa. I guess that's my way of life, establishing boundaries din. Kaya minsan hindi ko napa-promise na lagi akong nandyan or lagi akong available para makipagkita sa mga kaibigan ko. Pero siya, hindi ko alam, pero intentionally ginagawa niya yon. And as a friend, naramdaman ko yon. Ang sarap sa feeling na included ka. Yung hindi mo masasabi na naging busy lang siya kaya nakalimutan ka niya. Hindi, kasi hindi niya yun sasabihin. Lagi siyang merong oras sa'yo bilang kaibigan niya. So I guess that's one way for you to keep your friends. Make time for them despite your busy schedule. Kasi right now, feeling ko because nga madalas busy tayo, sometimes it's our way to not meet our friends kasi busy tayo. Which is, totoo naman, pag pagod na pagod ka na kasi, ang hirap bumangon, lalo na if you only have one day off tapos lalabas ka. Syempre, kailangan mo ring i-recharge yung sarili mo. Pero I learned through this friend na it's important to make time for your friends. So another thing is to value communication. Kasi it's true that communication matters in every relationship. Yung sinasabi kong communication dito, para mas tumibay yung friendship ninyo, it's how you update that person in your life, yung kaibigan mo. Na-realize ko kung gaano ka-importante yung mga kinukuwento mo sa kaibigan mo. Kasi if you become vulnerable to this person, kapag nagkukuwento ka ng bahagi ng buhay mo dun sa tao na 'to, it's like you are letting yourself to trust this person. And in the end, parang nagkakaroon din siya ng tiwala sa'yo kasi parang kinukuwento mo yung buhay mo sa kanya, ino-open mo yung life mo sa kanya, yung world mo sa kanya.
So, parang nandun din yung pakiramdam na i-open ko rin yung life ko dito sa tao na 'to or yung world ko dito. It doesn't have to be everything, eh. Pero 'pag nararamdaman mo kasi sa tao na naa-update ka sa mga ganap sa buhay niya, it feels like importante ka bilang isang kaibigan. Kasi you're friends with this person, you're growing with this person sa buhay niyo, 'di ba? Tapos kung sinasama ka niya dun sa mga moments na yun, dun mo masasabi na, "I'm growing with this person." Kasi parang bahagi ka pa rin. And na-realize ko rin na kapagka pinagkakatiwalaan ka sa mga ganitong kwento, kapag nag-pile up yung mga stories na 'to, eto yung nagiging connection ninyo. Bukod sa nagiging conversation starter sila, it's your chance to connect with each other, to find out if nag-a-align ba yung mga values ninyo. And if you find the stories of this person, nakikilala mo lalo yung tao dahil sa mga kinukwento niya. And dahil doon, you feel like you're included kasi bahagi ka ng mga kwento niya. Another thing that I learned from this friend is how important small things are when it comes to friendship. Yung naaalala yung mga special moments sa buhay mo. When I say special moments like birthdays, wins, okasyon. Kasi this person, ang dali niyang ma-invite kapagka mga okasyon or siya yung excited pa sa birthday mo, parang mga gano'n. So, I feel like to have this friend in your life na na-e-excite sa mga ganap mo sa buhay, parang how nice it is to feel na merong gano'ng tao sa buhay mo. Kasi minsan 'di ba, when you're friends with people, parang minsan ang hirap makahanap nung mga tao na magiging masaya rin sa mga wins mo. Minsan nahihiya tayong mag-share nung mga gano'n. Pero if you have this friend na naaalala yung mga bagay na 'to sa'yo, parang ang sarap sa pakiramdam na maging masaya kasama yung tao na yun kasi alam mo na masaya rin siya for you. When I say small things matter, nakita ko sa kanya 'to kasi napansin niya siguro sa akin na kapag meron akong mga events na paparating, I usually say it. Yung bang parang out of the blue, mahilig kasi ako sa gano'n. Alam ng mga kaibigan ko 'to na kapagka meron akong mga nilu-look forward na event, sinasabi ko sa kanila, I know that they are true friends kasi kapag sinasabi ko sa kanila, hindi naman siya nai-evil eye, nagkakatotoo siya. Ta's nagiging maganda pa yung turnout, yung nagiging result ng event. So usually, kapag may mga events ako na ganito, kinukuwento ko sa kanila na mag-host ako ng ganito, magto-talk ako sa ganito. And this friend of mine, the person that I'm talking about in this podcast episode, hindi ko inexpect na matatandaan niya yung mga yon. Hindi niya naman kasi verbally sinasabi na, "Oy, sa ganito may event ka." Hindi naman niya sinasabing gano'n. Pero meron siyang effort na dun sa mismong araw na yon, gagawa siya ng way para either tumawag or mag-message. Hindi niya sasabihin na good luck, pero meron siyang mga sasabihin na lalakas yung loob mo. Na kapag nandun ka na sa event na yun, maaalala mo at matatawa ka and lalakas yung loob mo. I feel like yung mga tao na malapit sa akin, they know it. Kaya nung may nagsabi sa akin, parang may nag-comment sa akin na bakit daw kapagka nagho-host ako or kapag nagpe-present ako sa public, hindi ako tunog na kinakabahan or parang ang kalma ko lang. Ang reason ko dun is that yung mga sinasabi ng mga kaibigan ko, lagi ko siyang inaalala bago ako magsalita or bago ako lumabas ng stage. Parang sila yung cheerleaders ko at the back of my mind. Kahit hindi ko sila kasama physically, yung mga sinabi nila sa akin, yung mga pinaramdam nila sa akin, baon-baon ko yun. Kaya ganyan ako ka-grateful sa kanila. So, through this friend of mine, I realized na isa yon sa mga nakakapagpa-keep ng mga friends mo. Yung you don't have to say na kinakabahan ako or you don't have to say na palakasin mo naman ang loob ko. Pero because they remember it, you would feel like meron kang mga kaibigan na sumusuporta sa'yo. Other than this, marirealize mo rin na if you have friends na nagiging strength mo when you are weak, it feels like you'll make your friendship stronger. If you become that friend
that they need or that they will remember when they feel weak. So, kaya siguro confident din ako as a person kasi a part of that galing sa mga kaibigan ko na binibigyan ako ng lakas ng loob when I need lakas ng loob. Another realization is sometimes to keep a friend, you have to help them grow as well. Na-realize ko 'to kasi I'm that friend na super iyakin. My friends would know that and sanay ako sa princess treatment ng mga kaibigan ko. They are my comfort people. Kapag umiyak ako, hahayaan talaga nila akong umiyak. Pabebe ako sa kanila. Yung kaya kong maging vulnerable and kaya nilang iparamdam sa akin na they are there. But this friend of mine, medyo different siya sa mga nakasanayan kong kaibigan. I thought na dahil iba siya ng way kapagka sad ako or kapag umiiyak ako, akala ko dati hindi kami magiging click as friends. Kasi nga, sanay ako na yung mga closest sa akin, they really give me that comfort. Siya hindi. Yung umiiyak ka na, papayakin ka pa lalo. Ganun siya. So, nung iniisip ko yun, sabi ko, totoo ba na kaibigan ko 'to, na kasi siya yung iba sa mga naging kaibigan ko before. But then na-realize ko na habang tumatagal, bigla kong na-realize sa sarili ko na, I'm getting stronger pala. Na hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan ko ng kaibigan na iko-comfort ako always, pero kailangan ko rin ng kaibigan na icha-challenge ako. Kasi nung hinayaan ko yung friend ko na 'to, na-realize ko na nag-grow din si Sarah as a person. Nabawasan yung pag-iyak ko, guys, and it's an achievement. Kasi if iiyak ako ng iiyak, mamamaga na mamamaga yung mata ko. Hindi ako makakagawa ng mga podcast episode. Pero na-realize ko na to keep a friendship, dapat it's helping you to grow, to become a better person, to become a stronger person. Kasi it's easy to believe a person na pinagkakatiwalaan mo. I mean, mas madali kang matututo kapag yung tao na tumutulong sa'yo to become a better person is someone na pinagkakatiwalaan mo. That's why I become more grateful to this friend of mine. Kasi meron siyang na-impart sa akin na malaking tulong sa akin, personal na tulong sa akin. So my thoughts, if I were to sum up everything that I learned through this friend about keeping your friends or about maintaining your friendship, it would be the importance of showing up. It's the importance of presence in your friend's life. Pakiramdam ko na hindi naman laging mahalaga yung mga bonggang gestures, yung mga matatamis na salita, yung mga promises mo sa kaibigan mo. Pero kung babalikan mo yung mga stories ng mga kaibigan mo, ang maaalala mo yung mga pagkakataon or yung mga beses na naramdaman mo na present siya sa buhay mo. I'm not saying it's always physical presence. Sometimes yung nakapag-message sila, nakapag-check-in sila sa'yo, that means presence. And I feel like kapag maraming ganito, yung kaibigan sa buhay mo, you'll value that person. Mararamdaman mo na hindi ka niya pinabayaan, kasama mo siya in good times and in bad times. At nanaisin mo na makasama pa siya sa mga susunod na good times and bad times sa buhay mo. But more than this, I realize na when you say kaibigan, it's not just kasama mo in bad times and in good times and asahan mong nandito lang ako. It's not just a definition. For me, it's a promise. And when I say it's a promise, it's a commitment. It's a thing that you consciously do. Parang dapat aware ka na nagagampanan mo yung role mo na yun. Para bang pakiramdam ko na you make it work because you want to and not just because it's convenient for you. Parang doon ko naisip na kapag mahalaga sa'yo yung kaibigan mo, parang consciously, magkakaroon ka ng effort to keep that friendship. Kasi when you get older, I realize na it's harder to build friendships. It's harder to make new friends. Na-realize ko rin na one of the best gifts that a friend can give you kapag tinulungan ka niyang mag-grow as a person. If ginawa ka niyang better person, more loving, more appreciative, I feel like kapag ganun yung gift,
na binigay sa'yo ng kaibigan mo, parang lalo mo siyang papahalagahan din kasi lagi mo siyang maaalala na kaya ka naging ganito sa tulong ng kaibigan mo na 'to. So my thoughts, part two, I feel like my friends are my family. Kaya pakiramdam ko sanay na kami sa dynamics namin. Parang alam na namin na whether mag-effort kami or hindi, magsi-stay yung friendship namin. Pero dahil sa kaibigan ko na 'to, na-realize ko na iba rin pala yung pakiramdam kapag may tao na gustong makipagkaibigan sa'yo. Yung kaibigan na isasama ka nila sa buhay nila at sa mundo nila. If I have to describe this friendship, it's like I didn't know I needed this kind of friendship until I experienced it. Through this friendship, I realized that I met another version of me, a better version. Nagkaroon ako ng kaibigan na hindi lang ako sinamahan, hindi lang ako dinamayan, pero tinulungan din akong ilabas yung best parts ng sarili ko na hindi ko alam na mailalabas ko pala. Tapos ang nakaka-amaze palalo dun, if hindi ko ginawa yung episode na 'to, hindi ko mare-realize na gano'n kalaking impact yung naibigay ng kaibigan ko 'to sa akin. So I hope this would be a reminder to all of you listening din na sometimes it's okay to look back with the friendships that you have kasi minsan merong mga contribution sila na hindi masyado nating na-acknowledge kasi sanay tayo na nandyan sila. Like me, it took me a while before I realized how this person has helped me in my life. So, to end this podcast episode, if you want to keep your friends who are important to you, be the friend you'll need on your hardest days. Or be the friend who shows up even if life gets busy. Be the friend na maipaparamdam mo yung presence mo sa kanila in your own little ways. Because now that I am getting older, I realize that friendships aren't just built overnight. It takes a conscious effort to make it work. Parang na-realize ko na merong pagkakaibigan na nananatili kasi merong mga tao na gusto itong mapanatili. Hey, this is Sarah. Good night. Mwah! And to the friend who made me realize this podcast episode, thank you so much.